Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at mga kababayan at sa CEO at buong management po ng Jollibee sa buong mundo. Mga kapatid, mga kababayan, totoo po halos 3 linggo, gabi-gabi ito pong inuutos at binubulong sa akin ng Diyos Ama. Nasabihin ko po sa buong management ng Jollibee, subalit hindi ko po ito nasusunod. Pero mga kapatid, mga kababayan, sinabi po sa akin ng Ama, kung hindi ko po ito gagawin at susundin, sisiyasatin sa aking mga dugo ang kapahamakan ng buong Jollibee management, branch manager at mga crew sa takdang panahon. Kaya mga kapatid, napaparito po ako upang sundin ang utos at bulong sa akin ng Diyos Ama. Ito po ang gustong mangyari ng Diyos Ama sa lahat po ng mga branches ng Jollibee sa buong mundo. Huwag raw pong ibida ang saya. Ibida raw po ang salita ng Diyos. Ang gusto po ng Ama, sa lahat po ng mga branches ng Jollibee, maglagay po ng 6 na verses sa pintuan po, sa CR, doon po sa may in-orderan, doon po sa may cashier, sa hagdan, hanggang po sa second floor. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po maintindihan bakit po ito sa akin inuutos at binubulong ng Ama. At kung hindi raw po susunod at tatalim ang Jollibee management, wawasakin ang lahat ng branches sa buong mundo, ang 1,000 branches. Pauminhin po Jollibee management, ako po ikinikilabutan sa sinabi pong ito sa akin ng Ama, na kung hindi ako susunod, sisiyasatin, sisingilin sa aking mga dugo ang kapahamakan po ng buong management sa buong mundo pagdating ng takdang panahon. Kaya kailangan ko po itong sabihin at bigkasin. Jollibee management, ang gusto pong mangyari ng Ama, sa pintuan po ng inyo pong mga store, nakalagay po ang nakasulat sa Mateo 6:33, seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Jollibee management, ang sabi pa po sa akin ng Ama, ang inyo pong company ay isa pong magandang impluwensya sa lahat ng kabataan, sa lahat po ng tao. Marami pong pumapasok sa inyo na tao. Kaya napakahalaga po na mayroon pong mga verses daw po sa inyong store. Lalo na po kung may mga party, una po dapat daw yung panalangin at paglathala po ng mga salita ng Diyos sa mga kabataan. Napakahalaga daw po noon. At pagpasok nga raw po doon sa may, sa may uorderan po, ay dapat po nakasulat doon yung John 14 verse 6. Jesus is the way, the truth, and the light. No one come to the Father but through me. At pagdating naman daw po doon sa cashier, nakasulat po, yung nakasulat sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ibinigay niya yung kanya nag-iisang bugtong na anak, upang sino man ang sumampalataya sa kanya, kailanman ay hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat daw po ng dadaan sa cashier ay mababasa po iyon. Mararamdaman po yung pagmamahal ng Panginoong Ama sa ating lahat. At pagpasok po sa CR, dapat daw po, abang po umiihi o sumi-CR po yung mga tao, makikita daw po yung nakasulat sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kumpleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid, mga kababayan ko, si CEO ng Jollibee, pagdating daw po sa may hagdanan, dapat daw po nakasulat po doon, yung nakasulat sa Mateo 16 verse 26, ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak naman ang kanyang buhay o ang kanyang kaluluwa. CEO ng Jollibee, mga kapatid, mga kababayan ko, sinabi rin po ng Ama, walang halaga, walang kwenta ang 1,000 branches kung wala ang presensya ng Panginoon sa bawat branch manager, sa bawat crew, o sa lahat po ng CEO sa buong mundo ng Jollibee management. Kahit may 1,000 branches, sa huli-huli, itatapon pa rin ang kaluluwa sa lawa ng apoy sa impyerno kung wala ang totoong presensya ng Panginoon. Amen po, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. At pagdating daw po doon sa pinakataas po ng Jollibee, ilagay daw po doon yung nakasulat sa Mateo 17:20. Kung ikaw ay mayroong pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, utusan mo ang bundok na lumipat, susunod. Jollibee management, CEO,
lahat po ng branch manager sa buong mundo, ipagpaumanhin nyo po kung direct ako po kayong mention sa video na ito. Ako po ay naguguluhan, ako po ay kinikilabutan sa bulong na ito sa akin ng Diyos Ama. 3 linggo na po ito matapos ang pagkawasak po ng inyong Jollibee sa Mindanao. At nangyari nga po ang pagkawasak ng isang branch po ninyo ay June 8. Subalit po June 3, mayroon din pong utos sa akin ng Ama na palalahanan ko po kayo na Jollibee, wag itong baliwalain. Jesus is coming, repent before it's too late. At nakalagay nga po doon yung Marcos 1 verse 15 at saka po yung Mateo 16 verse 26. Alam niyo po, hindi ko po maintindihan, hindi po alam. Naguguluhan po ako nung una. Bakit ganun po yung ibinubulong at inuutos sa akin ng Ama na i-post ko po yon. At nung nagulat nga, at nung pagdating nga po ng June 8, nagulat po ako na mayroon pong nangyari na ganun yung nangyari, na wasak yung isa po ninyong branch. Hindi ko po lubos maintindihan bakit ganun po. At nung sumunod na pong gabi, after nang mawasak ang Jollibee, narinig ko na naman po ang tinig ng Ama, ang bulong ng Ama, na wag daw ibida ang saya sa lahat po ng Jollibee branches sa buong mundo. Ibida raw po ang salita ng Diyos, ang mga Bible verse. Ilagay po sa lahat po ng kanto ng loob ng Jollibee, sa pintuan. Sapagkat kung hindi daw po susunod ang Jollibee at tatalima, susunod sa kagustuhan ng Ama, wawasakin daw po ang 1,000 branches. Hindi ko po ito maintindihan, hindi ko po ito lubusang maarok, mga kapatid, mga kababayan. Subalit, kailangan ko po itong sabihin, kailangan ko po itong i-broadcast, sapagkat kung hindi ko po ito gagawin, ako naman po ang paparusahan ng Ama. Sisiya sa atin sa aking mga dugo ang kapahamakan ng buong Jollibee management, ng mga CEO ng lahat ng Jollibee branches, branch manager at mga crew pagdating ng takdang panahon. Kaya ipagpaumanhin niyo po, Jollibee management, kung ito'y sinasabi ko po. Hindi ko po ito kagustuhan. Ito po ay utos sa akin ng bulong ng Ama. At hindi lang po ang Jollibee, lahat po ng taong may tibok ang puso sa buong sanlibutan, nire-remind po ng Ama na magsisi na sa mga kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon. Kung gusto natin makaligtas tayo sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Amen.